Okay, so ito siya, may nagkaroon ako ng community guidelines strike dito. You are removed for violating community guidelines. So dito para malaman kung ano po ba talaga yung nangyari sa atin. So, hello kaibigan. Ayan. Welcome back to my channel and welcome back. So in this video, is tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba i-fix yung ating mga community guidelines strike dito kang TikTok. Ayan. Kung isa ka sa mga aspiring vloggers or affiliators or marketers, I know yung ilan sa inyo nakaranas na rin ito. Kahit ako, nakaranas rin ako nito kung paano nga ba o ano yung feel na grabe yung effort mo sa yung video pag-vlog. Kaso nga lang, pag dating kay TikTok, makasuhan ka lang ng community guidelines strike. Grabe. Yung video na yon, in-upload ko siya last day, then pagkagabihan, nagkaroon na ako ng violation kang TikTok. So, hindi ko yun inakala na, para sa akin, okay lang naman kasi sa YouTube at Facebook, tinanggap siya. Kaso dito sa akin, sa vlog ko dito kang TikTok, in-upload ko siya, nagkaroon na rin ako ng violation. So, paano nga ba to maiwasan? So, yan yung vlog natin ngayon, kaibigan. Tuturo ko sa inyo dito. Bibigyan ko rin kayo ng tips sa hulihang video na to. Sa last part na ng video na to. So, ito na kaibigan. Tuturuan ko na kayo para ma-fix ito at hindi na tayo ulit magkakaroon ng community guidelines strike dito kang TikTok. Okay? So, special kaibigan. Tuturuan ko na kayo ngayon sa video na to. So, ito na. So, dito kaibigan. Open na po natin ang ating TikTok account. So, open na po natin yung mga TikTok account natin. Umarangkada sa At dito po, para po i-fix yung ating issue tungkol sa ating community guidelines strike sa ating TikTok, sa mga video na ina-upload natin. So, dito sundan nyo lang itong steps. Punta tayo dito sa ating profile. Ayan. So, dito sa profile, puntahan tayo sa video na gusto nating i-fix. Okay, so ito siya. May nagkaroon ako ng community guidelines strike dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, actually marami pa yan. Kaso dinilit ko ng iba or iba, binago ko. Tulad nito, binago ko siya. Ayan, so ito, binago ko siya dahil yung nagkaroon lang naman ito ay meron akong mga hindi na takpan sa aking vlog, which is yung aking mga personal information. Dahil dyan ay binibigyan tayo ng strike ni TikTok dahil ayaw niya or strict kasi siya sa mga informations ng isang tao. For example, yung ID, name, or kahit mga documents ay hindi pwede yun dito sa TikTok. Talagang video or vlog lang talaga dito. Katulad nitong ginagawa kong affiliate, magdo-drawing. So yan, pwede yan. Okay, so tap lang natin tong community guidelines violation. At dito, nakalagay dito na you are removed for violating community guidelines. So dito para malaman kung ano po ba talaga yung nangyari sa atin or sa ating video kung bakit ganito yung nangyari. So tap lang po natin tong nakalagay na red button dito na view details sa community guideline violation. Tap lang natin yan. Hindi to, babasahin lang natin kung ano yung mga violation na natanggap natin. Okay, so dito siya. So dito, ayan. Dito na tayo sa baba. So ito nakalagay dito na violation reasons. So dito, community guidelines, nakalagay kasi dito na nagpo-promote daw tayo sa mga ibang tao or everyone na pumunta or mag-login. Katulad nitong sa ating SIM registration. So wala kasi ito sa TikTok or sa China. Kaya dito lang dito sa Pilipinas. Then nagpo-promote tayo na mag-apply sila dito, ilagay kanilang mga personal information. Bawal kasi yun dito sa TikTok. Basta about personal information ng isang tao, lalo na yung ginawa ko na mag-apply tayo dito or mag-register tayo. At ilagay natin yung ating mga ID, names, yung place natin. So wala kasi yan dito doon sa TikTok.
Kaya masasabi nila na bawal. Pero sa Pilipinas, okay lang naman yan. Kaso dito sa TikTok, bawal. Basta informations ng isang tao. Kaya nagkakaroon tayo ng violation. So kung sa inyo, kasi itong video ko is about kung paano mag-register ng Globe. So which is, bawal siya dito kang TikTok. Kasi naka-indicate kasi doon sa vlog natin na maglagay tayo ng ID, mag-upload tayo, maglagay tayo ng mga information natin. So yun, kaya tayo na video remove o nagkaroon ng violation. So by the way kaibigan, kung gusto mo ring malaman kung paano nga ba magkaroon ng affiliate account dito kang TikTok or gusto mo maging isang affiliator at kumita daily income, meron ko isang video dyan sa baba or sa comment section or sa description box. Ipipin ko dyan kung ano po yun, step by step po yun kung paano mag-apply sa TikTok affiliate. Ayan. So, ganun kaibigan, tuturuan ko po kayo kung paano yun gawin. So, andyan na po sa baba kaibigan. So, para malaman pa natin kung ano talaga yung deep explanation na kanilang community guidelines. So, dito, tap natin itong community guidelines. Ayaw matap. Okay, ito na. Community guidelines. So, dito, may nakalagay marami dito. Ayan. Remove your content, do not allow. Ito yung mga platform or mga nagpo-promote tayo ng mga illegal. Tulad ng basta mga illegal. Then, marami dito, basahin nyo lang po, explore nyo lang para hindi kayo matulad sa akin na nagka-violation. So, binasa ko kasi ito lahat ng violation nila dito sa kanilang community guidelines. Dito, doon ko lang nalaman na bawal pala yung mga ganitong mga video na nagpo-promote tayo or nagva-vlog tayo na tungkol sa isang information ng isang tao. So, bawal pala yun dito sa TikTok. So, sa YouTube at Facebook, pwede po kasi yun. So, dito sa TikTok, bawal po. So, dito, basahin nyo lang po dito lahat. Marami dito. Para malaman po natin yung mga bawal at hindi bawal dito sa TikTok. Ayan, so, yun ang nangyari sa akin. Remove nila sa akin yung aking TikTok. So, ang gawin lang natin dito para mabalik to is delete natin. Tapos, post ulit tayo ng bago pero wag na yung dating post. Katulad nito. Sa akin, ito yung ginawa ko. Ayan. So, paano gumawa ng Globe One app? Which is okay lang naman to kasi mag-create lang naman tayo ng account at walang information ng isang tao na nakalagay dito. Pero, kapag umabot na tayo sa punto na kailangan na natin ma-upload ng ID, place, or mga iba pang identification, which is bawal po yun. That's why ito yung nangyari sa akin. Nag-upload ako ng how to register SIM card. Bawal po kasi yun. So, yung mga ganito, itong how to create, how to fix, or mga iba't ibang content ng iba't ibang creator dito sa Facebook o sa TikTok, okay po yung kanila dahil hindi po sila nagpo-promote ang information ng ibang tao. So, take note lang po yung information na in-upload ko dito is information ko po yun. So, hindi po yung information sa ibang tao. Kaso, bawal pa rin sa TikTok. So, ingat po tayo, kaibigan, sa pag-upload dito sa ating TikTok. Okay? So, ang gawin lang natin is mag-upload lang tayo ulit, ngunit ibang video naman na hindi maka-against sa kanila community. Okay? So, katulad nitong mga ina-upload ko, ito, drawing, ito lahat drawing to. Then, dito na po sa baba, ito yung mga affiliate ko po. Ayan, kung gusto niyo po mag-order dito sa aking TikTok shop, marami po dito. Nag-affiliate po ako kasi ako dito. Ayan. Punta lang po kayo dito. Search niyo lang Sir Jimsky. Ayan, kung gusto niyo bumili ng mga product. Okay, so yun po. Yun po yung reason kung bakit tayo naka-community guideline strike. So, yun. Thank you po sa panonood at maraming salamat kaibigan. So, this is the end of our video. Ayan. So, kung nagustuhan mo itong video na to kaibigan, at kung nakatulong ako sa iyo, don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung mga tulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat kaibigan at yun, ganun lang talaga kaibigan maiwasan yung ating community guideline strike which is yung mga video natin before ay hindi na natin yung mababalik. So, kapag once nga nagka-violate na yan sa TikTok, so hindi na talaga yan mababalik or ma-save or ma-edit or mapopost natin ulit. Kasi binana yan sa TikTok.
So, ang gawin lang natin is mag-upload tayo ng bago, ngunit hindi na ganoon. Hindi na ganong vlog. Okay? So, gumawa kayo ng ibang vlog, ibang way, ng same content, ngunit hindi na ganoon. Ganyan. So, yun kaibigan. And, yun. So, thank you for watching, and see you soon to my next video. God bless.